A blessed day, dear learners. Get ready to embark on a journey of learning and enjoyment as we delve into the captivating topic of criminals in the legal and criminological sense. Remember to prioritize your safety, and may God bless you abundantly. Thank you for choosing the Teacher Lumaban YouTube channel as your learning companion. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Legal sense. In the legal sense, a criminal is any person who has been found to have committed a wrongful act through the judicial process, culminating in a final verdict of guilt. This means that an individual is only legally classified as a criminal after due process in court, resulting in a conviction. Criminological sense. In the criminological sense, a person is considered a criminal the moment they commit a crime. This perspective focuses on the act itself rather than the legal process, emphasizing the behavior rather than the formal adjudication. Legal na sense. Sa legal na kahulugan, ang isang kriminal ay sino mang tao na napatunayang nakagawa ng maling gawain sa pamamagitan ng proseso ng hudisyal na nagtatapos sa isang huling hatol ng pagkakasala. Nangangahulugan ito na ang isang individual ay legal lamang na nauuri bilang isang kriminal pagkatapos ng angkop na proseso sa korte na nagreresulta sa isang paghatol. Criminological sense. Sa criminological sense, ang isang tao ay itinuturing na isang kriminal sa sandaling gumawa sila ng isang krimen. Nakatuon ang pananaw na ito sa mismong kilos sa halip na legal na proseso, na binibigyang diin ang pag-uugali sa halip na ang formal na paghatol. Classifications of criminals. 1. According to etiology, cause or reason for crime. Acute criminal, a person who commits a crime as a reaction to a situation or during a moment of anger or emotional burst. This type of criminal act is typically impulsive and unplanned. Chronic criminal, a person who commits crimes with intent or deliberate thinking. Chronic criminals can be further categorized into neurotic criminal, one who has a mental disorder influencing their criminal behavior. Normal criminal, a person who commits crimes because they idolize or look up to people who are criminals. Ayon sa etiology, dahilan o dahilan ng krimen. Talamak na kriminal, isang tao na nakagawa ng krimen bilang reaksyon sa isang sitwasyon o sa isang sandali ng galit o emosyonal na pagsabog. Ang ganitong uri ng kriminal na gawain ay karaniwang pabigla-bigla at hindi planado. Talamak na kriminal, isang taong gumagawa ng mga krimen na may layunin o sinasadyang pag-iisip. Ang mga malalang kriminal ay maaaring higit pang ikategorya sa neurotic criminal, isang taong may mental disorder na nakakaimpluwensya sa kanilang kriminal na pag-uugali. Normal na kriminal, isang taong gumagawa ng krimen dahil iniidolo o tinitingala nila ang mga taong kriminal. 2. According to the type of offender. Ordinary criminal, engages in crimes that do not require specialized or technical skills. These crimes are usually straightforward and simple in nature. Organized criminal, possesses certain skills and know-how that enable them to commit crimes and evade detection. These criminals often work in groups and are part of a larger criminal network. Professional criminal, highly skilled, engaged in large-scale criminal activities, and usually operate in groups. They have detailed knowledge of their criminal trade and are adept at avoiding law enforcement. Ayon sa uri ng nagkasala. Ordinaryong kriminal, nakikibahagi sa mga krimen na hindi nangangailangan ng espesyal o teknikal na mga kasanayan. Ang mga krimeng ito ay karaniwang tuwiran at simple sa kalikasan. Organisadong kriminal, nagtataglay ng ilang partikular na kasanayan at kaalaman na nagbibigay daan sa kanila na gumawa ng mga krimen at makaiwas sa pagtuklas. Ang mga kriminal na ito ay madalas na nagtatrabaho sa mga grupo at bahagi ng isang mas malaking kriminal na network. Propesyonal na kriminal, lubos na may kasanayan, nakikibahagi sa malalaking aktibidad na kriminal, at kadalasang nagpapatakbo sa mga grupo. Mayroon silang detalyadong kaalaman sa kanilang kriminal na kalakalan at sanay sa pag-iwas sa pagpapatupad ng batas. 3. According to criminal activities. Professional criminal, earns their living through criminal activities. Their crimes are well planned and executed as part of their livelihood. Situational criminal, becomes involved in a criminal act because the situation presented itself. These crimes are often spontaneous and opportunistic. Habitual criminal, repeatedly commits criminal acts for different reasons.
Habitual criminals are often recidivists who persist in criminal behavior despite previous punishments. Accidental criminal accidentally violates the law due to certain circumstances. These crimes are unintentional and occur as a result of unforeseen situations. Ayon sa mga aktibidad sa kriminal. Propesyonal na kriminal kumita ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng mga gawaing kriminal. Ang kanilang mga krimen ay mahusay na binalak at naisakatuparan bilang bahagi ng kanilang kabuhayan. Situational criminal, nasangkot sa isang kriminal na gawa dahil ang sitwasyon ay nagpapakita mismo. Ang mga krimeng ito ay kadalasang kusang loob at oportunistiko. Nakagawi ang kriminal, paulit-ulit na gumagawa ng mga gawaing kriminal para sa iba't ibang dahilan. Ang mga nakagawi ang kriminal ay madalas na mga recidivists na nagpapatuloy sa kriminal na pag-uugali sa kabila ng mga nakaraang parusa. Aksidenteng kriminal, aksidenteng lumalabag sa batas dahil sa ilang mga pangyayari. Ang mga krimeng ito ay hindi sinasadya at nangyayari bilang resulta ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Philippine settings. Legal framework. The revised Penal Code of the Philippines and various special laws outline the penalties for different crimes. The judicial process ensures that an individual is only deemed a criminal after a fair trial and conviction. Criminological perspectives. Criminological studies in the Philippines consider social, economic, and psychological influences on criminal behavior. Understanding these classifications helps criminologists, law enforcers, and policymakers develop effective crime prevention and rehabilitation strategies. Law enforcement. The Philippine National Police, PNP, and other law enforcement agencies use these classifications to strategize their approach to crime prevention, investigation, and community safety. For instance, dealing with a professional criminal might require different tactics and resources compared to handling an accidental or situational criminal. Legal framework. Binabalangkas ng binagong Kodigo Penal ng Pilipinas at iba't ibang espesyal na batas ang mga parusa para sa iba't ibang krimen. Tinitiyak ng proseso ng hudisyal na ang isang individual ay ituturing lamang na isang kriminal pagkatapos ng isang patas na paglilitis at paghatol. Mga pananaw na kriminolohikal. Isinasaalang-alang ng mga pag-aaral na kriminolohikal sa Pilipinas ang mga impluwensyang panlipunan, pang-ekonomiya, at psikolohikal sa pag-uugaling kriminal. Ang pag-unawa sa mga klasipikasyong ito ay nakakatulong sa mga criminologists, tagapagpatupad ng batas, at mga gumagawa ng patakaran na bumuo ng epektibong mga diskarte sa pag-iwas sa krimen at rehabilitasyon. Pagpapatupad ng batas. Ginagamit ng Philippine National Police, PNP, at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas ang mga klasipikasyong ito para estratehiya ang kanilang diskarte sa pag-iwas sa krimen, pagsisiyasat, at kaligtasan ng komunidad. Halimbawa, ang pagharap sa isang propesyonal na kriminal ay maaaring mangailangan ng iba't ibang mga taktika at mapagkukunan kumpara sa paghawak ng isang aksidente o sitwasyon na kriminal. Rehabilitation programs. Correctional institutions in the Philippines, such as the Bureau of Corrections, BUCOR, implement rehabilitation programs tailored to the type of offender, aiming to reintegrate them into society as law-abiding citizens. Community involvement. Local communities and non-governmental organizations, NGOs, also play a role in crime prevention and rehabilitation by addressing the root causes of criminal behavior, providing support systems, and promoting awareness and education. By understanding and applying these classifications, the Philippine justice system and society can better address the complexities of criminal behavior and work towards a more just and safe environment for all. Mga programa sa rehabilitasyon. Ang mga institusyong pang-correctional sa Pilipinas, tulad ng Bureau of Corrections, BUCOR, ay nagpapatupad ng mga programa sa rehabilitasyon na iniayon sa uri ng nagkasala, na naglalayong isama silang muli sa lipunan bilang mga mamamayang masunurin sa batas. Pakikilahok sa komunidad. Ang mga lokal na komunidad at non-government organization, NGOs, ay gumaganap din ng papel sa pag-iwas at rehabilitasyon ng krimen sa pamamagitan ng pagtugon sa mga ugat ng kriminal na pag-uugali, pagbibigay ng mga support system, at pagtataguyod ng kamalayan at edukasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa at paglalapat ng mga klasipikasyong ito, mas matutugunan ng sistema ng hustisya at lipunan ng Pilipinas ang mga komplikado ng kriminal na pag-uugali at magtrabaho tungo sa mas makatarungan at ligtas na kapaligiran para sa lahat. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, sociology of crimes.
ethics and human relations. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.